Ang tanong ngayon, ano yung unang pinakamahalagang utos? Kung meron tayong second greatest commandment, ano ngayon yung number one? Ibigin mo ngayong Diyos ng buo mong puso, lakas, isip, at kaluluwa. Okay. Ang problema, yung Diyos natin, hindi natin nakikita. Ang isa pang tanong, paano mo iibigin ang Diyos mo na hindi mo nakikita, samantalang yung kapwa mong nakikita mo ay wala kang pakialam? Nakakasalubong mo na sa daan, hindi mo man lang mangitian. Kasi, ikaw, okay ka na. Meron kang 20 mil sa bulsa mo. Kung ilang linggo lang, sure ka na may kakainin ka. Nakikita mo na yung kapwa mo na tipis na yung tiyan, hindi pa kumakain. Hindi mo man lang matanong, kamusta? Kumain ka na ba? Kaya sinasabi ng Lord, actually, commandment. Yung second greatest commandment daw, kasing halaga ng number one. Kasi nga, doon sa, paano mo inibig yung Diyos mo na hindi mo nakikita? Ng buong puso't kaluluwa pa nga, sabi. Samantalang yung kapwa mo, na alimbawa, nakita mo naghahalongkat sa basurahan, hindi pa kumakain. Nagbabaka sakaling may pagpag na makuha. Samantalang ikaw, sobra-sobra naman yung tinolan nyo, hindi mo man lang, o kaya meron kang halimbawa, sobrang pera, na pwede mo siyang ibili ng tinapay. Kung may pag-ibig ka sa kapwa, gaya ng sa sarili, iaangat mo yung daliri mo. Meron tindahang malapit, bibili ka tinapay tsaka inumin. Lalakas ang loob mo. Kasi parang nakakahiyang tumulong, hindi karaniwan kasi, na yung naghahalongkat sa basurahan na medyo may pagkataong grasa, hindi karaniwang pinapansin yan. Pero ikaw, kung may pag-ibig ka sa kapwa, magiging, kung tawagin sa Bible, kung tawagin sa church, meron kang boldness, may courage ka, na maging iba kaysa sa karaniwan. Ano yung iba? Lalapitan mo yan. Kahit magmukha kang medyo katawa-tawa, nakakakaba. Pero dahil matindi yung pinamumuhay mo yung pag-ibig sa kapwa, gaya sa sarili, magkakaroon ka ng habag. Unang-una, pag-ibig sa kapwa yon. Magkakaroon ka ng habag, deep compassion, matinding habag yon. Dahil meron kang ganun, magkakaroon ka ng pakialam. Pag-ibig ka, meron kang habag sa kapwa, magkakaroon ka ng pakialam. Maglalabas ka ng pera mo. Hindi ka mayaman. 50 pesos na lang pera mo. Ilalabas mo yan. Uunahin mo yung kapwa mo. Ayun ang sinasabi ng Lord. Ayun ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Ipamuhay natin yung pag-ibig sa kapwa. Sa sarili. Bakit? Bakit? Type niya? Kaya, kumbaga, sinusubo ka palagi. Kapag sasabihin pa, hindi ka bibigyan ng pagsubok nang hindi mo kakayanin. Lahat ng pagsubok na ibibigay sa iyo, kakayanin mo. Ngayon, pag hindi ka sumunod, mamalasing ka sa buhay. Ganun ba yon? Pag hindi ka sumunod sa Panginoong Jesus, magiging mayaman ka? O siswertein ka? Parang hindi ganun ang layunin ng Lord kung bakit pinapamuhay, bakit tayo kinocommand, bakit tayo inuutusan, kumbaga, na umibig sa ating kapwa kahit sa sarili. Dahil, ba't tayo sinasabihang umibig sa kapwa? Ano ba yung classmate mo, kahit hindi mo hindi mo naman kaano-ano yung classmate mo, sabi sa Bible, ibigin mo yung kapwa, yung classmate mo. O kahit ino-okay ka, mahal mo pa rin siya. Bakit? Bakit sinasabi na ibigin mo yung kapwa gaya na sa sarili? Isip ka lang, paganahin natin yung isip mo, kasi pag sinabi ko sa iyo yung sagot, mas matatandaan mo siya. Kasi nag-try ka mag-isip, kahit hindi mo malaman yung tunay na sagot, o kaya yung sagot na iniisip ko. Bakit pinapaibig sa atin ang ating kapwa gaya na sa sarili? Bakit kahit kaaway? Kasi kung ang iibigin mo lang yung umiibig sa'yo, kahit ang magnanakaw, umiibig din yan ng kamag-anak niya. Kahit ang kriminal, umiibig din yan. Ano yun? Pare-pareho lang tayo, kumbaga. Pero yung kaaway mo, siniraan ka sa Facebook, ang daming nakabasa, nung paninira sa'yo, pero para sa'yo, pinatawad mo pa rin siya. Ayun ang sinasabi. Love even your enemies. O ngayon, bakit pinapaibig sa atin ang ating kapwa? Kasi ayun yung tamang gawin.